Ito ang balitang dapat malaman ng taong bayan na tila pilit tinatago at pilit ayaw umanong ipalabas ng mga bayarang media sa publiko. Sadyang tunay talaga na walang baho na hindi aalingasaw at walang lihim na hindi nabubunyag. Kaya pala nananahimik kasi dawit di umani tinatagong baho ni Senator Raffy Tulfo umalingasaw na sa publiko. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lang sa aking channel ay huwag mo nang kalimutang mag-like, comment at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga susunod nating video. Kaya pala nananahimik kasi dawit Senator Raffy Tulfo named in alleged anomalous DPWH project request exposed at the Sandigan Bayan. Inatasan ng Sandigan Bayan 3rd Division ang pagsusumite ng mga dokumentong hawak ni Engineer Gerald Longoria, Program Chief ng Planning Division ng DPWH Central Office, kaugnay ng mga proyektong umano'y hiniling ng ilang mambabatas para pondohan noong 2024 at 2025. Sa kaniyang testimonya, binanggit ni Longoria ang pangalan ni Senador Raffy Tulfo bilang isa sa mga umano'y may project request na naitala sa database ng DPWH. Ayon kay Longoria, ang pag-encode ng mga proyekto at pangalan ng proponent ay isinagawa lamang ng kaniyang mga tauhan batay sa mga instruction at listahang ibinigay umano ni dating DPWH Undersecretary Catalina Cabral. Nilinaw din niya na ang kanilang tanggapan ay nagsilbi lamang sa pagproseso at paglalagay ng impormasyon sa sistema. Kaugnay nito, ipinag-utos ng Sandigan Bayan ang pagsusumite ng mga dokumentong may kinalaman sa naturang mga proyekto bilang bahagi ng patuloy na pagdinig at pagsusuri sa kaso. Sa kasalukuyan, wala pang inilalabas na opisyal na pahayag si Senator Raffy Tulfo hingil sa pagkakabanggi ng kaniyang pangalan sa testimonya at patuloy namang inaabangan ang susunod na mga hakbang sa pagdinig ng kaso. At para sa buong detalye pa ng balita, narito't panoorin pa natin ang full video. Subpina ng Sandigan Bayan 3rd Division ang mga dokumentong hawak ng testigong si Engineer Gerald Longoria, Programming Chief ng Planning Division ng DPWH Central Office, kaugnay ng mga proyektong hiniling umano ng mga mabatas na mapondohan noong taong 2024 at taong 2025. Ito ay kasabay ng pagdinig sa kasong malversation laban kay dating Senador Bong Revilla Jr. at mga dating opisyal ng DPWH Bulacan, kaugnay ng umano'y Ghost Flood Control Project sa Pandi, Bulacan. Isa sa mga pinangalanan ng testigo na may project request umano ay si Senador Raffy Tulfo matapos siyang tanungin ni Associate Justice Ronald Moreno. Ayon kay Longoria, ang listahan ng mga proyekto at proponents na in-encode ng kanyang tauhan sa database ay nakabatay lamang sa verbal instruction at listahang ibinigay sa kanya ni dating DPWH Undersecretary Catalina Cabral. Sinabi naman ng prosecution sa media na mayroon silang hanggang hapon upang maibigay ang mga dokumentong nasa ilalim ng subpina. Sa kautusan ng maisado, kailangang isumite ng prosecution ng mga documentary evidence at iba pang papeles na hawak ng testigo. Dito malalaman ng korte kung sino-sinong mababatas ang umuli nag-request ng mga proyekto sa DPWH mula taong 2024 hanggang taong 2025. Wala umanong masama sa pagiging proponent ng proyekto, maliban na lang kung may iligal na kasunduan kapalit nito. Samantala sa isang listahang ipinanisenta sa pagdinig, sinabi ng DPWH official na si Revilla umano ang proponent ng proyekto sa Bulacan dahil iyon ang nasabi sa kanya ni Cabral. Ayon rito, tinawagan umano siya ni Cabral noong taong 2024 para sa isang meeting at doon ibinigay ang verbal instruction kaugnay ng naturang proyekto. Ang inclusion umano ng proyekto ay para sa proposed amendment ng DPWH sa national budget. Sa kabila nito, sinabi ng testigo na wala siyang personal dealings kay Revilla at wala rin umano siyang natanggap na personal request mula sa dating senador. Maliban kay Revilla, nakalagay rin sa listahan ng pangalan ni Manila Congressman Joel Chua, maging sila dating Valenzuela Congressman Eric Martinez at dating Bulacan Congressman Ambrosio Cruz. Paglalahad pa ng testigo, sumusunod lamang umano sila noon sa utos ni Cabral at hindi nila ito konesyon dahil ito ang kanyang boss sa Programming Division. Lahat umano ng listahan ng proyekto na ibinibigay ni Cabral ay inilalagay sa proposed amendment ang hensya at isa na umano itong regular practice sa tanggapan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ang balita ngayon. Title, Pinagmumura po ako. Sabi ko na lang, thank you. Nagbahagi si Senator Erwin Tulfo ng kanyang naging karanasan habang palabas ng Senado ilang sandali bago ang napaulat na kaguluhan at putukan noong nakaraang linggo. Ayon kay Tulfo, pinagmumura umano siya at binuhusan pa ng tubig
ang kanyang sakyanan ng ilang nagpro-protesta habang paalis siya sa Senate premises. So ito ang kanyang post. Pinagmumura po ako. Sabi ko na lang, thank you. Ayon pa sa senador, maring lalo pang lumala ang banggaan ng magkabilang kampo sa labas ng Senado kung hindi naagapan ang sitwasyon. Nauna nang ibinahagi ng ilang senador ang kanilang emosyonal at nakakatraumang karanasan nung gabing iyon. Kabilang si Senator Pia Cayetano nagsabing takot na takot siya sa nangyari sa loob ng Senado. Patuloy namang pinag-uusapan online ang magkakaibang salaysay ng mga opisyal at mga pangyaring naganap bago at matapos ang insidente sa Senado noong Mayo 13. So pangalawang senador na ito na nag-report na pinagmumura sila ng galit na protesters sa labas ng Senado. Unang nagsabi niyan ay si dating Senate President Vicente Soto na kinuyog. Nilapitan siya ng mga protesters at kinalampag ang kanyang sakyanan, pinagmumura, pinagbabato ata ng botelya. Ayun, silang dalawa, I don't know. Yung ibang senador, wala mang hindi naman sila nagsabi na may nangyayari. Ibig sabihin, ito, opinion ko lang sa grupo ni Soto, itong minority ngayon, ang pinaka siksikan ng galit ng mga protesters ay itong dalawa. Kasi, I'm sure, lumabas din yung ibang mga senador sa gitna yun. Bakit hindi sila minura, hindi sila hinarang ng mga protesters? Bakit itong dalawa lang? Ibig sabihin, sukdulan, abot langit ang galit ng mga protesters sa dalawang ito. And speaking of Erwin Tulfo, yung pahayag niya kahapon na nabasa ko, anytime, sa pagkakaintindi ko anytime magkaroon ng, umaasa siya na magkaroon ng kudita na naman kasi nga, isa lang daw ang lamang ng majority. 12 lang ang majority. 11 sila. So sabi nga, excuse me, isa lang ang tumawid ng bakod, tapos na. Kanila na ulit ang majority. Which I totally disagree. Kasi ang majority sa Senado, it should be 13. So dalawa ang kailangang tumawid. Ang bilang niya kasi, dahil nagtatago si Bato, not counted na. Hindi. Nandyan pa rin. Baka mabigla kayo sa darating na panahon, bigla na naman siyang magpakita. Ganyan po si Bato, may, anong tawag dyan, sabi, laning-laning sa may laning-laning sa Bisaya, o anting-anting pala. May anting-anting yan. And, to be, it's a miracle. Paano niya nalusutan yung 10 NBI agents na aaresto sa kanya? Kaya, malakas ang kanyang anting-anting o laning-laning. And, ano ba yung laning-laning niya, Tommy? Yung anting-anting na yan, nung una is yung nilalagay sa katawan. Yung, kung botelya, may mga belt. But I found out, ang pinaka-mabisang anting-anting ay ang Panginoon. You do not need items like that. Nung isinorender ko ang buhay ko sa pamamahala ng Panginoon, God's presence nasa buhay ko through the Holy Spirit. Yun ang pinaka-mabisang anting-anting. Psalm 91. Yan. Kahit 10,000 ang matumba sa kiliran mo, walang mangyayari sa iyo kung if you make your Lord your tower, your strong fortress. Yan ang sinasabi. Basta magtiwala ka lang sa Panginoon. And I believe itong si Senator Bato is may malaking tiwala, pananalig sa Diyos. Kaya
kung bakit niya naisahan o natakbuhan na out-wrestle yung 10 NBA agents, it is because sa tulong ng Panginoon. Kahit itong Brave 13 ngayon, kung bakit intact pa rin sila na walang kumakalas, kagagawan niya ng Panginoon. Kaya, sige lang. Try your best. Minority 11. Ang sabi ng Bible is, God is with us. Who can be against us? Pag kinontra mo ang kagustuhan ng Panginoon, sige, subukan mo. So, ako nagpapasalamat ako at nandyan yung Brave 13. Dahil kung wala sila, delikado na tayo. Babalik na naman yung like father, like son, di ba? Ang Marcos Sr. He ruled the country for 20 long years. Ito na naman. According to Senator Amy, plano ng Marcos Jr. administration na baguhin ang konstitusyon para ma-extend ang term niya up to 2031. Ma-extend ang term ng mga congressmen at iba pang senador, re-electionist, up to 2031. Yan ang plano nila. O ngayon, hindi na nila magagawa yan dahil nandyan ang Brave 13 na sasalungat sa planong iyan. Kaya it's God's miracle. Medyo hindi na maganda ang tumbong ng bunganga nitong mga tulfo, ha. Mga tulfo dito sa Senado. Napakatahimik nila. Parang wala silang pakialam. Siguro, dahil hindi ito away-asawa, mag-asawa, gusto nila yung away mag-asawa, away Senado. Nung napo na sila, hindi naman maganda ang lumalabas sa bunganga. Isipin mo, parang sinasabi nila na dapat pinatay nyo na lang yung NBI kaysa nag-warning shot po kayo. Tingnan po natin. Po ng NBI na command responsibility po ni Senate President Alan Peter Cayetano yung nangyari. What are your thoughts on this? Well, kung inutusan siya ng Senate President na mag-warning siya, then for me, dapat may command responsibility. Of course, ang sinasabi naman ni Senate President, wala siyang binigay na utos na mag-warning shot. At saka alam naman ni Sergeant at Arms, he knows better. He was a former policeman na wala naman sa SOP or Special Operations Procedure ng PNP na mag-warning shot. Ito, kita mo, ha? Dito pa lang nakikita natin na ang teamwork ng executive, di ba? Yung team ni Bongbong Marcos, alam naman natin, mali. Pero kita mo, mali na nga sila. May teamwork pa sila. Tingnan mo. Una, mali yung ginawa ng NBI. Pinagtanggol ng ombudsman. Tapos, sabi mag-iimbestiga yung DILG. Kinampihan naman yung NBI. Yung presidente nilabag nung NBI kasi pinaalis na sila doon. Pero lumalabas na ito ay utos ng NBI. Ay utos ni Bongbong Marcos. So nagkampi-kampihan sila. Tapos ito namang kila Claire, kumampi rin. In short, 'di ba, kahit alam natin na pinaglololoko tayo, alam natin na ang gusto talaga nila ay hulihin si Bato kahit sinong mamatay. Kahit alam natin na illegal yung ginagawa at sila susugod at umatake sila diyan sa lugar ng Senado, nagkampi-kampi. Kasi may separation of branches eh. 'Di ba? Para ang purpose ng separation of branches para may check and balance. Ang problema sa Kamara, which is legislative, at kalahati ng mga senador, which is legislative, kampi pa sa executive. So ang nangyayari po sa atin, nawawala yung check and balance. Iintindihan po natin. Ang talagang takbuhan na lang natin para magkaroon ng check and balance since nga hawak na ng executive ang legislative. It is very obvious kahit sinong tanungin ninyong abogado. Lumalabas ngayon, hawak na sa liig ng executive ang legislative. Ang Kamara at saka Senado. Kahit andyan sila Cayetano, pero itong mga kasamahan ni Cayetano, traidor. Traidor sa institusyon ng Senado. Ang tangi na lang babalanse sa sitwasyon na ito, judicial, yung korte. Ang problema, yung executive ayaw dumaan sa korte. Ito namang legislative,
sumasang-ayon din na wag na tayong dumaan sa korte. Sang-ayon din sila sa executive. Paano nila ginagawa yan? Through bayarang media. Kampi-kampihan na. Iilan na lang po, mga katulad naming vloggers, mga member din ng mainstream media, dadalawa na nga lang ang matapang na hindi himod puwet kay Bongbong. Isipin mo to, inatake Senado. Tahimik si Tulfo. Ngayong pinagtanggol ng Sergeant at Arms yung institusyon nyong Senado, sasabihin mo mali na nagbigay siya ng warning shot. Look at the character of this person. Pasensya ha. Pero sana hindi naman to sinasabing kampihan mo ang Senado kung mali. Pero alam mo rin tama eh. At kung sa tingin mo talagang mali, for discussion purposes, kahit I don't agree with you, kapag nanatili ka na ng tahimik, you maintain the separation of branches para may check and balance. Hindi ka ginawang senador para sumipsip sa presidente. Ay, nako, dapat talaga nagpadala na lang kayo dyan ng nag-aaway na mag-asawa para medyo accurate yung... Alam mo, sa atin lang ha. Sa 2028, palagay ko boboto kayo ng tama. Nagkamali na kayo sa isang Tulfo. Nagkamali pa kayo dito kay Erwin Tulfo. Sana wag na kayo magkamali pa na iboto ulit ito si Raffy. Of course, hindi ko kayo mapipilit. Diba? Walang pilitan. Pero tingnan nyo kung anong nangyari. Ako, ever since, sinasabi ko, bawal ang sino mang pulis na mag-warning shot kung Ayaw niya ng warning shot ha. Ulitin natin. Ayaw niya ng warning shot. ever since, sinasabi ko, bawal ang sino mang pulis na mag-warning shot kung may kaguluhan. Kasi nandun yung possibility na mag-ricochet yung bala, may tatamaan. So dapat walang warning shot. Kung kailangan mo paputukin mo kung ikaw ay under threat, talagang papatayin mo na rin. Okay. So, Diba? Tingnan mo ang pag-uugali nito. Para sa kanya, bawal ang warning shot. Pero, kung sa tingin mo under threat ka, papatayin ka, hindi patayin mo na rin. Diba? Sa akin, mali po yun. Kasi kung kaya mong takutin sa warning shot, mas maganda. Hindi ka pa nakapatay ng tao. So parang sinasabi ni Tulfo rito, hindi niya lang madiretso. Hindi dapat, Sergeant at Arms, binaril mo na sa utak yung NBI. Kung under threat ka talaga, you have no choice. Barilin mo na siya sa utak, pero wag kang magwa-warning shot. Alam mo kung ako nasa lugar ng Sergeant at Arms, although hindi naman po ako pulis, hindi ko alam ang kanilang rules of engagement, pero I'd rather na hindi makapatayas. Halimbawa, may road rage. Susugurin ako. May hawak na baseball bat. At sigurado, matapang siya, papaluin ako sa ulo. Pag ako napalo sa ulo, patay din ako. Tama po ba? Road rage. Anong gagawin ko? May baril ako. Ilalabas ko muna yung baril ko, warning shot. Kasi baka naman matauhan yung may baseball bat. Kaysa naman may baseball bat siya, tumatakbo na sa papunta sa akin, babarilin ko na lang sa ulo. 'Di ba? Hindi. Kung kaya ko ma-preserve yung buhay noon, at hindi ko pa konsensya ko pa na babarilin ko yun sa ulo. Kasi chances nung pag nakita niya nang may baril ka, nilabas mo agad, yung pagtakbong niya baka mapapreno pa yun. Lalo't nag-warning shot ka. Ito yung iniisip nitong si Tulfo. Mag-ricochet. So, you will not take the chance na mag-ricochet kaysa barilin mo na sa utak at patayin mo. Kasi yun ang sinasabi niya, dapat patayin mo na. Hindi. Kung marunong ka sa baril, alam mo kung saan mo ibibigay yung warning shot. Alam mo kung saan mo i-aim. Kunwari, susugurin ako na, pwede ko naman iputok sa lupa eh. Hindi ko pwedeng sabihin, self-defense, putok ko na sa ulo. Hindi ganoon. Di ba? Anyway, ito si Tulfo,
siguro karga ng away mag-asawa. Karga ng away mag-asawa. Karga ng away politika since nasa minority siya. So hayaan niya nang masira yung institusyon ng Senado basta siya manatiling sip-sip sa minority. So mga DDS, alam na ha? Alam na. Kaya naman anong masasabi mo sa balitang ito? Kung mayroon kang hinaing at komento ay mag-comment ka lamang sa ibaba ng videong ito. Maraming salamat.